Okay? Okay na, okay na? Ano ang huling paksa natin na nakuha, mga kapatid? Maita of the sea. Yeah. Okay. Okay, let's bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ito yung ikatlong sangay na may kaugnayan sa maita tahira o malinis na maita. At ito ay tabilang sa nakuha natin last week, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay ang maita as-samak, no, ang bangkay na isda. At of course, ang pangalawa, ikatlo ay walang iba kundi ang maita al-bahar. Maitatul bahar, o sabihin natin, no, di pa kayo tapos dyan, sada. Maita of the sea. I think nakuha natin to, na-discuss na natin to. Okay. Nasolve na yung issue dyan. Alright? Okay. So, ano ang maita of the sea? Anong rulings? Tahir. Okay? Tahir, mga kapatid. Kung ano yung patunay o batayan ng maita of the fish, yun ang patunay ng maita of the sea. Okay. So, di ba, isa sa mga interesting na story, yung kwento na nakasaad sa hadith, yung first time na makakita ng mga sahaba na binagsak ng alon o ng dagat papunta doon sa bahar, ano yun, shati, sabihin sa baybayin, na napakalaking isda na tinatawag. Anong pangalan ng isda na yun? Anong tawag? O sa Arabic, ano? Ha? Sinulat ko pa nga sa Arabic yun eh. Al-anbur. Okay? Al-anbar. Sorry. Al-anbar. Na kung tawagin ito ay balyena. You know? So sabi ng Propeta lang, hatian niyo ako. Bahagian niyo ako. No? So ipatunay na ang patay, kahit pa ito ay namatay ng kusa sa loob ng dagat, o pinatay ng pinatay ng ibang mga dahilan, pinatay man ng tao, pinatay ng kanyang kapwa isda, o pinatay ng sirena, o anuman, syukoy, okay? Ito, kaya namatay siya dahil sa nawala ng hininga, nalunod siya, o kaya sabihin natin, no, nahimatay, o anuman. So, lahat ng ito ay tahir. You know? Ha? Dahil sa lamig. Okay. So, at of course, bilang panghuling batayan mula sa mga athar. Pag sinabing athar, ito ay salaysay ng mga sahaba. Isinalaysay mula sa isang grupo ng mga sahaba, radiyallahu anhum, ang pagpapahintulot sa pagkain ng maita ng dagat nang walang pagtutol mula sa sinuman sa kanila. Kabilang dito, ang mga sumusunod, no? Kaya nga, sinabi ni Ibn Hazm, bago natin ipagpatuloy, sinabi ng Allah, فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. Mayroong aya sa banal na Quran, sa Surah As-Saffat, verse 142, ito'y bahagi lamang ng aya. At sinabi ng Allah, at siya'y nilamo ng isda habang siya'y nararapat sa pagsisisi. Sino tinutukoy dito? Si Yunus alayhi salam. Si Jonas in biblical term, no? So, nung, alam mo, nilamutak siya ng nilamutak o nilamon. Nilunok. Okay? Grabe naman yung nilunok. O nilamon. Nilamon ng isda habang siya'y narapat sa pagsisisi. You know?
wa huwa mulim, ibig sabihin nagsisisi siya. Nung nasa loob na siya ng tiyan ng balyena, ay nagsisisi sa kanyang ginagawa. Ano bang ginawa niya? Bakit siya nilamon? Iwan niya yung kanya. Okay. Sumuko siya. Iniwan niya ang kanyang sambayanan. Na samantala ang utos ng Allah, manatili, magtimpi. Okay? At so, propeta pa yan mga kapatid. No? Propeta yan mismo, no? Subhanallah. Pinulo. Kaya pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang propeta na kailangan tungkulin. Yung nga propeta sumuko, tayo pa kaya? Nawalan sa pagsasabar. Kaya ang iba sa atin, pag pagod na, mo every single day. Okay, much good question mga kapatid. So mamaya na yan kasi medyo malawak ka. So ngayon, ang ginawa yun nga, di ba? So, subhanallah, so maraming lesson ang makukuha dito mga kapatid. But at the same time, kami ka story short, nung siya'y nasa loob na ng tiyan, ng balyena, nagsisi siya. Siya'y nagsisisi. Diba? Pinagsisihan niya yung kanyang ginawang pag-iwan. No? Yung kanyang hindi kasi siguro, ikaw ba naman, every single day. Kaya ang karamihan sa atin, pag nagdalawa sa kanyang pamilya o sa kanyang mga relatives, every single day, dinawan, ayaw pa rin makinig. Bahala na nga kayo dyan. Buhay nyo yan. Di ba? So, iniiwan, kumbaga, inaabandon na sila at iniiwan na yung pagdawa. You know? Okay, mga kapatid. So, kaya naman, sa ayan na yun, kaya tinawag ng Allah na Hut. Makikita mo sa ayan na ito, al-Hutu, no? Or isda, kung tawagin, ang nilalang na lumamo ng tao sa isang lagok. No, malinaw? At ito ay hindi kabilang sa katangiang pinahintulutan ni Abu Hanifa. At sinabi niya ni Abu Bakar at Umar na ito'y pinapahintulot at walang nalalaman na sumalungat sa kanilang opinyon mula sa mga sahaba. At sinabi ni Ibn Hasan, na abutan ko ang 70 lalaki mula sa mga kasamahan ng Propeta Sallam na kumakain ng huli ng mga Majus o Zoroastrian mula sa mga isda at wala ni isa man sa kanila ang nagkaroon ng agam-agam hinggil dito. At hindi nila itinuring na ang paghuhuli rito ay isang uri ng pagkatay. Kasi may mga iba kasi kung bakit nila sinasabi na najis yung tawag dyan, di ba may mga ilan, pero but of course, majority of the scholars sinasabi na tahir ang anumang namatay sa dagat. May ilan lamang, selected na mga ulama na ayaw itong kunin na opinion. Bago sumalunga, sabi niya, najis. Najis, ang kanilang katwiran kung bakit najis, lalo pat yung mga malalaking isda, dahil nga ay kinakailangan na sabihin natin na katayin. Kasi may umaagos sa dugo. Okay? So, kinakailangan katayin. You know? So, now, pinabulaan na naman ito nang sumasalungat sa kanila. Sabi, hindi. Kasi sa mga sahaba, even sa mga sahaba, ay sila ay kumakain ng isda mula sa ibinibigay ng mga Zoroastrian na kung saan din naman nila kinakatay. Diniretsyon nilang kinain. At malino yung hadith, yung kwento. Authentic yun. Yung kwento ng mga sahaba na galing sa mga, ang tawag dyan, galing sila sa military expedition. Na gutom sila. Diba? Ilang buwan nilang kinain yun? Sige nga, kung naalala yung tinatawag na hadith, ilang buwan? Kalahating buwan. Bago naubos nila yung isda na yun, sa laki ng isda. Diba? Yang dami nila. Kasi expedition yun eh. Di Indian, pag sinabing expedition, it's a group of militar na pupunta sa isang lugar for the sake of, alam mo yun, battle, no? Pakikipagdigma. So, hindi lang isang tao, 2 tao, 3 tao. Maraming tao yan. Okay, batalyon, kumbaga. No? So, balit, nagkasya pa rin yung, sabi na, try to imagine, laki nun. So, ang focal point dito, mga kapatid, ay may tayon. No, di ba? Nangangahulugan na ito ay malinis. Di ba? Basta kailangan pa ng pagkatay. So, pinabulaanan dito ng mga ilan sa mga ulama. Anyway, so yun yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, kaya nga sinabi ni Ibn Abbas radhiyallahu an, ashhadu an ala Abi Bakr annahu qala samakatu tafiya halalun.
Sinasaksihan ko para kay Abu Bakar na sinabi niya ang isdang lumulutang o patay ay halal kainin. Okay. Mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu na kanyang sinabi, lama qadimtul Bahrain sa'alani ahluha amma qadhafa al-bahru fa amartuhum ay yakuluhu falamma qadimtu ala Umar fadhakara qissatan qala faqala Umar qala Allah azza wa jalla fi kitabi uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu fasayduhu ma sida wa ta'amuhu ma qadhafa biha. Nang dumating ako sa Bahrain, yung Bahrain mismo, yung Bahrain ngayon, sabihin noon pa existing na yun. Sa panahon pa ng mga sahaba, even the tabi'in, after the tabi'in, hanggang sa ngayon, pangalan is Bahrain talaga. Sino yung sahaba na si ano pinutol? yung nasahaba to? Pinutol? Ano sa panahon ng mga... Ay, resist natin yan. Assignment mo yan. Okay? tanong mo, sagot mo. So mamaya, ano natin yan? So nung dumating ako sa Bahrain, tinanong ako ng mga tao roon. Sinong dumating? Si Abu Hurairah. Baka si Abu Hurairah. Okay. So tinanong ako ng mga tao roon tungkol sa mga bagay na itinapon ng dagat. Ano ibig sabihin itinapon ng dagat? Iniluwa ng dagat ba? Napatay na. Okay? Lumutang. Di ba? Lumutang sa ibabaw ng dagat. So, welcome natin yung mga taga-Makkah. I would like to acknowledge our guest for today. Mashallah. Kaya yung ambassador natin sa Makkah, mashallah. So, yun, itinapon ng dagat sa Bahrain. Siyempre, ano ba ito? Pwede ba itong kainin? O halal ba ito? Haram ba ito? So, tinanong si Abu Hurairah. Okay? So, inutusan ko silang kainin iyon. Sabi ni Abu Hurairah, walang problema, kainin nyo yan. So, si Abu Hurairah, hindi siya nagbibigay ng kumain na hindi, walang kaalaman. Mismo, ito ay galing mismo kay propeta sa lamang magpapahintulot. Okay, ayun yung sabi nyo, kumain kayo niya, walang problema. Nang bumalik ako kay Omar, isinalaysay ko ang pangyayari. Sinong si Omar? That time kasi Khalifa si Omar bin Khattab. No? So, panahon ng Khalifate ni Umar bin Khattab. Sinabi ni Umar, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang aklat, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu. No? Ibig sabihin, ipinahintulot para sa inyo ang saydul bahri wa ta'amu. So, ano yung tafsir ng saydul bahri wa ta'amu? Actually, nakuha natin yan last week. Okay, mayroong word na sa ayah. Ano bang surah yun? Sa Suratul Ma'idah, verse 26. Oh. Okay, Ma'idah. Chapter 5, di ba? So, bahagi ng ayah, uhilla lakum saydal bahri. Mayroong word na saydal bahri wa ta'amu. Saydal bahri, from the word sayyid, ang ibig sabihin ay pang-hunting, panguhuli. Panguhuli ng isa. Yun ang literal na kahulugan. O ta'amu at saka yung pagkain ito. Yan ang basic na kahulugan, literal na kahulugan. Saydal bahri, yung kumbaga yung hinahunting sa dagat. Okay? Then yung ta'amu, yung pagkain nito. Subalit, ano bang tafsir ng dalawan yan? Okay? Kaya sinabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaya ang saydal bahri ay yaong nahuli mismo. Nahuli ba? Pag nahuli tapos namatay, okay, walang problema, halal sa yan. Okay, buhay man o patay. You know? At ang ta'am, yung ta'am na yan, alam natin ang ibig sabihin ng ta'am, pagkain, right? Tama, kaya nga ang pagkain, restaurant ay tinatawag na mat'am from the word ta'am. Okay. Ang ta'am, pagkain ay yaong itinapon ng dagat. Yun yung kusang namatay sa dagat. Na itinapon, ibig sabihin ay naging lumutang. Yun yung ta'am, yun yung tafsir ng ta'am. Anong tafsir ng ta'am? Sa ayah? Anong tafsir ng ta'am? Hoy, sa ayah. Ano ba? Ay, hindi nakikinig itong mga to. Iniluwa ng dagat. Nang ibig sabihin ng niluwa ng dagat ay bakit lumutang? Namatay ng kusa. Okay, namatay dahil sa pagkalunod. No?
Yan sabi natin, namatay na, nawala ng hininga. Namatay kasi yun na talaga yung kadar niya. Anong doon? Ha? Good question, namatay dahil sa poison. No, depende kung good, alam mo, good points yun. Depende, namatay sa kasi, alam mo, sa amin dati kasi nung nangingisda kami, alam yan, ito, alam ng mga ano yan, ng mga taga sa amin, ng kamag-anak namin, no? Eh, sa amin doon, kabilang sa mga panghuli, talagang nagdadala nung, nagdadala ng poison na galing sa ugat ng kahoy. Doble, oh. Di ba pinupukpuk yan? Di ba? Pag sa atin sa tao, baka maray, pag ginain mo yung mga matay ka talaga. At the same time, doon sa isda, ginagano lang at nahihilo yung isda. So, poisonous sa kanila yun. Walang problema doon, nakainin mo. Subalit, tiyakin mo na hindi magtataglay ng lason at kapag ginain mo, malalason ka. Kasi may mga isda na sabit na ba? Kumbaga, built-in na yung kanyang lason. Ano yung isa na may lason? Mayroon talaga. Ay, binago na pa. Buti, meron talaga. Pero pag alam mo daw paano kunin yung lason, nakakain siya. Diba? Tulingan? Yung sa buntot naman daw. Bakit kinakain ko lang ng mga nun? Hindi naman ako nahilo. Stonefish. Stonefish. Anong meron sa stonefish? Baka tinig lang naman siguro yung... Anyway, ano bang mga isda na may lason? Ang mahalaga, tiyakin na kapag kinain mo, hindi ka malalason. Okay? Dahil once na kapag ang isda may taglay ng lason, kinain mo, haram sa'yo yun. Haram sa'yo dahil sa tinatawag na isda, kundi dahil sa kanyang lason. Okay, so punto ng patunay, now, ano ang punto na sa dalawang athar o salaysay ng mga sahaba? So, ang pagkain ng maita ng dagat ay halal. At anumang ipinahintulot kainin, ito ay tahir. So, yun ang punto doon. Okay? So, let's talk about the maita of locusts. Maita of locust? Ano yung locust sa Tagalog? Balang. Grasshopper. Tagalog nga eh. Puro ka English eh. Anong pagkaiba ng locust at saka grasshopper? Nakakatawa ka. Anong pagkaiba ng locust sa grasshoppers? Ulit-ulit. Malakihan. Okay? Ang grasshopper, yun yung pitipaklong. Oh. Yung locust, yun yung balang. Yun yung malaki, yung balang, yun yung mga malakihan. So yung locust, yung balang, hindi sa grass, sa niyog. Grass, nga pala, pareho silang green. Ay, may green at saka may ibang kulay. Brown. Talaga? Maganda yung sinabi maganda yung sinabi niya. Pag maliit pa daw, grasshopper. Pag lumaki na locust. Pwede rin yun. Maramihan ba? Binago na pala. Okay lang. Ano yun? I-share nyo. Ano sabi ni Yusuf? All locusts are grasshoppers, but not all grasshoppers are locusts. So, ano pagkakaiba nun? Basta yun na yun. Tama. Magkamukha sila, no? Okay, ay magkamukha at parehong sila'y kabilang sa order Orthoptera.
Oh, pero may ilang mga mahalagang pagkakaiba sa kanilang merong mga behavior na pagkakaiba sa kanila. Nakakulay ba kasi? At of course, yung lifestyle. Parang tao din pala ito. Yung kulay. May pagkakaiba o may pagkakaiba ng behavior at saka ng lifestyle. Okay, ano yung pagkakapareho nila? Magkahawig ang hitsura, may mahabang paa para tumalon, may pakpak, at parehong kumakain ng halaman. Ayan ang pagkakapareho nila. Pareho silang insekto na kabilang sa Soborder califera. Pareho ang kanilang pagkaraniwang tahanan, damuhan, bukirin, at saka savana. Anong pagkakaiba nila? Pagdating sa ugali, ito ugali ha. Okay? Ma-attitude dito, ma-attitude. Ang grasshopper daw, karaniwang solitaryo o mag-isang namumuhay. Yung grasshopper. Ito yung mga introvert. Ang tawag. Introvert, no? Ang locust naman, maaring maging solitaryo o panlipunan o gregarious. Okay? Ito yung extrovert. Ay, magkabaliktad. Di ba ang introvert ang introvert, yun yung ano lang. Laging nasa bakuran, patango. Ang extrovert may mga maingay, mga gaya niya, yan. Extrovert yan. Okay? Pagdating sa pagbabago ng ugali, yung grasshoppers, hindi nagbabago ang ugali o anyo. Ang locust, kapag dumami at siksikan, nagbabago ang anyo at ugali. Nagiging agresibo at bumubuo ng malaking grupo. Yun yung mga yung mga nag-umaatake. Yun yung mga umaatake. Di ba? Pag sila yung mga kawan, grupo-grupo sila, umaatake sila. Alam ko na parang Maranao to, no? Okay. Okay. Pagdating sa pagkakampihan, ang grasshopper hindi mo bubuo ng malalaking grupo. Para mga tribe din pala ito mga to, no? Okay? Yung locust, bubuo ng swarms na kayang sirain ang mga pananim sa malalawak na lugar. Nakita ko sa mga movie, yung mga umaataking yung pala yung mga locusts. Pagdating sa paggan at pinsala, ang grasshopper, kumakain ng mga halaman pero hindi gaano nakakapinsala. Ang locust, kumakain ng maraming halaman at nagdudulot ng matinding taggutom at pagkasira ng pananim. Kasi kawan sila eh. Then, pagdating sa pangunahing halimbawa, yung grasshopper karaniwan sa damuhan at bukirin. Yung locust, karaniwan sa Africa, Middle East at Asia. Okay? O tinatawag na ganun. Locust. Pero pagdating sa pareho sila pwedeng kainin. Pagdating sa rules o fiqh ng pagkain o pagiging malinis, pareho sila ng tinatawag na atol. But sa Arabic term, mga kapatid, ang locust itinawag na jarad. Jarad. Hindi Gerald. Okay? Nino? Jarad. Okay? So, ang maita ng balang ay tahir. Ibig sabihin, ang rules ito ay tahir malinis ayon sa pinagkaisa ng 4 na madhab. Hanafiya, at ang pinanghahawakang opinion mula sa Malikiya, pati Shafi'iyya at Hanabila. Na ibahayag din ang ijma' o consensus o call dito. So, ibig sabihin, walang pagtatalo pagdating sa kalinisan. Ito ay tahir. Ibig sabihin, kapag meron kang nakitang patay na locust or grasshopper, okay, alam mo na. You know? Kaya pala hinuhuli. Halal or tahir. Ha? Tinitinda. Tinitinda pala yan? As in? Oo, binibenta nila. Baka baka naprito na yun. Hindi. Like ba siya? Baka ka na kung recipe gawin. Sa Thailand, yan, kinakain ng buhay yan. Sa Thailand, alam sa Thailand, kahit naman kinakain eh. Okay? Ano yung patunay sa sunnah? Sa sunnah mula kay Abdullah ibn Abi Awafa, radiyallahu anhu, kanyang sinabi, gazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 gazawat aw 6 kunna na'kulu ma'ahu al-jarad.
lumaban kami sa digmaan kasama ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 7 beses or 6 na beses. At kami ay kumakain o kumain kasama niya ng balang. At that's not just one. Gazwa. Ang gira is gazwa. So, ibig sabihin, 6 times or 7 times silang kasama ng Prophet sallam during the battlefield. No? Maraming gazwa. Marami namang gazwa sa history, no? Ng Prophet sallam. So, sa mga panahon na yun, na 7 times silang kasama sa paggera, ang kinakain na lagi nila ay walang iba kundi ang jarad. Kaya nga, di ba, usually yung malalaking yung locust, matatagpuan sa Middle East. You know? Kaya sa mga disyerto, makikita mo, alimbawa sa Taif, maging sa Albaha, maging sa Abha, no, sa Asar region, maraming mga balang dyan. Okay? Mula kay Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, kanyang sinabi, وَحِلَّ سَلَا مَيْتَتَانِ وَالدَّمَانِ الْجَرَادُ وَالْحِيتَانِ وَالْكَبِدُ وَالْتِحَالِ. Ipinahintulot sa amin ang 2 uri ng maita, 2 uri ng patay, at 2 uri ng dugo. Di ba usually sa atin bawal ang dugo? At saka bawal ang patay? So, sa hadith na ito, may dalawang exemption. 2 exemption mula sa patay at 2 exemption mula sa dugo. Una-una, ang balang at mga isda. Okay? Balang, yun yung patay. Okay? Yung maitatan sa hadith, 2 klase ng maita. Maitatan. Ito sa balang at sa patay. Okay? Pagdating sa waddaman. Ano to? Ano yan? To disease? 2 dead bodies. 2 dead bodies. Oh, good. 2 dead bodies, no? Ano yung 2 dead bodies na yon? Okay, fish Balang. and locust. Kasi yung isda patay. Di patay na siya. Pag nahuli, wag mo na itong katayin. Nino? Diretso na. Ang daman, ito yung 2 kinds of blood. Okay? 2 blood. Nino? Anong 2 dugo ito, mga kapatid? Al-kibda wa tihal. Kibd. Ang ibig sabihin yung kinakain lagi natin sa syukshuka, sa mga kibda. Kabid. Anong tawag dyan? Liver, no? Yun yung sa ano pa? Yun yung sa ano ba sa Tagalog ang liver? At saka, ano yung isa? Spleen. Of tihal. Hindi. Ano ba ito? Hindi, abdo. Ha? Ano sa Tagalog yung ano? Hindi. Lizard? Lizard yung Hindi gizzard. Sige, malapit na. Hindi, meron sa English term yan eh. Sa Tagalog, ito yung pali. Tagalog ano mo yan, Stan? Spleen. Sa ang English term, ito yung spleen. May search yan sa ano yan. Ang spleen, Tagalog niya is pali. O malapit na kahulugan nito, ay walang iba kundi yung abdo. Maliit lamang siya na kulay, pag yan, no? Yung maliit na kulay na green. Lakbo na. Oo nga yun. Lakbo yung mabait yun. Mabait. I-search yung spleen. Yung maliit Spleen. Ano sa ano? Iyan nyo sa Google yung image niya. Kita yan. Okay? Tihal. Pali nga, di ba? Tagalog kasi, hindi nyo kasi maintindihan kasi Tagalog, mas malalim na Tagalog yung pali. Tihal. Ayun yung sa ano, sa English spleen, maliit siya na bahagi sa loob ng tiyan. Ha? Hindi ba yung atay dong? Ang atay talaga, yun yung ano, yun yung kibda. Kabid. Akala mo lang atay, pero hindi. Hindi yan siya, atay. Part ng dugo pa rin siya.
Basta yun, yan si doktor. Magsalita ka nga. Katabi mo, doktor yan eh. Explain mo. Absent ka nung tinuro sa'yo yan. Ha? Ay, bakit? Siya yung nag-aaral ng blood cells. So bahagi pa rin siya ng dugo. Puro dugo talaga yung ano niya. Siya yung nakatrabaho ko sa dugo. So pwedeng kainin yun. Either mula sa mga hayop na pwede natin kainin o kaya of course, specifically sa isda. Meron yan sa isda at meron sa ibang mga hayop. Sa ibang hayop, ha? Abdo yung sa isda. So pag sa hayop na nasa lupa, anong tawag? Yung binibenta na dalawang bilog na. Iluluto yun, maliit. Basta yun. Bahagi ng dugo yun. So pwedeng kainin yun. Pwedeng kainin. Maliliit lang siya. Hindi ko alam. Basta yun na yun. Sa English yun yung spleen. Sa Arabic yun yung tihal. Okay? Sa Tagalog yun yung pali. Or malapit na is abdo. Anyway. So yun yung mga batayan na pwedeng kainin na patay ang locust at saka maging ang tinatawag na isda or yung tikba lang. Okay? Yung yung spleen at saka liver. So, dadako tayo sa ikalimang sangay mga kapatid, maita ng mga nilalang na walang nafsaila. Ano sa English yun? Yun yung maita of what has no blood. Okay. Walang siyang wala siyang dugong dumadaloy kumbaga na kapag pag sinabing walang dugo kasi lahat naman ng buhay may dugo yun eh. Ang tinutukoy na walang dugong dumadaloy na kapag kinatay mo walang mumulwak na dugo. Yun yung tinatawag na So yun na Hindi, yan lang, ito lang. Siya kasi siguro ang literal na dugo, yung red, di ba? Red ba? Ang tanong ko sa inyo, ano ba talaga ang kulay ng dugo kapag nasa loob pa? Di ang puso sa may dugo sa naman. Kapag hindi pa yung biniyak, tapos pag kinain mo, hindi na ba? Puso? Puso lang ba? Manok? Kung saan mo ba? Manok, diba? Kapag hindi mo biniyak, ito may dugo kasi. So kapag kinain mo, magiging haram ba? Hindi, kasi ganito yan. Actually, kung yan ang katwirat ng magiging haram yon, may mga dugong natitira sa isang hayop kapag katapos kinatay. So haram na rin ba yun kasi may mga dugong natitira doon? Pag kinatay na yon, yung magiging haram na yon, yung mga nailabas na dugo. Ano mang natitira sa loob, halal sa'yo yun. Paulit-ulit tayo. Halal nga sa'yo yun. No. Wala na, pagdalahin na po, maraming bukas ka. Yung dalang nasasairin mo yung dugo. What has no blood. Okay? So, malinaw? Yung mga walang dugo. Ha? Ano no? So, ano yung mga walang dugo? Paano pa kayo pag mga walang dugo? Okay, ito yung mga tinatawag na maita na mga nilalang na walang nafsaila. Yung what has no blood, sa Arabic term yung tinatawag na nafsaila. Okay, nafsaila, dugong umaagos. Kumbaga, walang dugong umaagos. So, ang maita ng mga nilalang na walang dugong umaagos, tulad ng langaw, tulad ng alakdan, tulad ng salagubang. Ano bang salagubang? Anong itsura nun? Ano sa atin yung salagubang? Di. Paru-paro yung alipang. Bakukang. Yung ba yung mabaho? Ha? Kamaong. Yung parang may ganun? May sungay na yung mabagal. Okay. So pag meron palang sungay tapos mabagal,
Mukha kang sa laguban. Para kang sa laguban. Sarap ko ba? Ah? Sarap ko ba? Tingin. Beetle, ah? Okay. Kinakain. So, nakakain ba yun? Sino naka-experience dito ng kinain nyo sa laguba? So, ano naman yung mabaho? Ay, wala. Ah? Black. Ano naman yung uod na nasa niyog? Ha? Hindi, may kulay, ibang kulay ata yun eh. Hindi ko pa nakita yun. Di ba kinakain yun? Tapos ano pa siya, ngay creamy? Ah. So, actually halali walang problema doon. Hindi naman yun marumi eh. Okay. So lahat ng ating binanggit ay tahir, lahat ay malinis. Pwede mong alakdan. Pwede mo bang kainin yung alakdan? Pero nakakain ka. So kainin mo na bago ka pa kainin. Bago ka pa kagatin. So ito ang madhab ng jumhur, al-ulama. So ibig sabihin, mashallah tabarakallah, ay pwede pala. Binago na. No? Binago na pala. Okay? So, wait lang. Ano bang ano na to? Okay. So, sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, ang unang nakatala na nagsalita sa Islam, gamit ang katagang ito na nagsabi, malan nafsallahu sa'ila, yaong walang dugong dumadaloy, ay si Ibrahim an-Nakha'i. Yung word na what has no blood, o sa Arabic term na nafs, okay, as-sa'ila, ang gumagamit na term na ito ay walang iba kundi si Ibrahim Nakha'i, isa sa mga tabi'in. At mula sa kanya ito kinuha ang mga fuqaha. Doon nagmula at ginamit ng mga jurist, no, mga fuqaha, ang word na ito. Ang nafs sa wika ay ginagamit upang ipakahulugan ang dugo. Ang nafs pala, hindi lang ibig sabihin na sarili or kaya maging ang nafs, pwedeng kahulugan na kaluluwa. Kung if you search that, the nafs, kahulugan ng nafs, maraming kahulugan. Kabilang dito yung kaluluwa, kabilang dito yung sarili, okay, physical na sarili ng tao. At isa na rito ay walang iba kung ang dugo. Okay, ang nafs ay pinapakahulugan ding dugo, nafs. Okay, kaya nga sabi nafsu, kanya-kanya, sarili-sarili. Okay, so yun mga kapatid, ang dugo, kabilang rin sa kahulugan ng nafs. At kabilang dito ang salitang nafisat, na binibigas ng may fatha sa nun, na tumutukoy sa babae kapag siya ay may regla. Kaya ating mga babae, kapag babae, nafisat ang tawag, nafisat. O wag mo lang gawin napisat. Problema yan. Nafisat. Okay. Ang nufisat naman, na binibigas ng may dam sa noon kapag siya'y nanganak. Okay, kapag may regla, ang tawag sa babae ay nafisat. Oh, ito mayroon kayong bagong term, ha? So nafisat. Okay? Nufisat. Okay. Anong pagkakaiba ng nafisat sa nufisat? Ang nafisat ay kapag ang babae ay may regla, ang nufisat kapag ang babae ay nanganak. Okay? Nanganak. You know? So nanganak ng mga kapatid. Oh. So yun yung tinatawag na kapag siya ay nanganak. So yan ay sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah. Okay. So, of course, lahat, majority sa mga ulama, especially yung apat na madhab, na sinasabi na itong mga nilalang na ito na walang tinataw na dugong umaagos, ang maita nila ay tahir. At ito yung opinion ng halos karamihan ng mga ulama, pati ng mga panggat ng mga salaf at karamihan sa mga ulama. So, anong patunay nila mula sa Quran? Sa Surah Al-An'am, chapter 6, verse 145. So, ito ay tahir, ha? Ito ay tinatawag na tahir halal. Okay? So, chapter 6, verse 145 yung dalil. Linaw? Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Surah Al-An'am, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا. You know? So, ito ay malinaw. Actually, nakuha natin ilang beses yung aya na ito, mga kapatid. So, ano ang punto ng aya? So, ang tanging dugong dumadalo yung dam masfu. Kaya nga ang word dito na ipinagbabawal ng Allah
exempted doon sa mga pinahintulutan ay ang dam masfuh. Okay? May word na dam masfuh. Okay? Dam masfuh. Ang masfuh, ito yung mga dugo na dumadaloy kapag katapos kinatay. Bumulwak, kumbaga, pag kinatay mo yung isang hayop, di ba? So, bubulwak yung dugo. Na kung saan yun yung lumalabas. Ang tawag doon is dinuguan. Ay, hindi, joke lang. Hindi dinuguan. Ang tawag dyan is dam masfuh. Okay? Dam masfuh. Malinaw? So, doon sa aya na yun, ang dugong dumadaloy or umaagos o tinatawag dam masfuh lamang ang ipinagbabawal ng Allah pagdating sa dugo. Kung ipinahintulot ang hindi dumadaloy na dugo, nakabilang din sa uri ng dugo, lalo na't ipinahintulot ang mga nilalang na walang dugo. Kaya sila ay may karapat dapat na patawarin mula sa pagiging najis. Mas excuse sila pagdating sa tinatawag na najis. So sa aya na yun, kung ibig sabihin, dumadaloy na dugo, yun yung ipinagbabawal. Yung hindi dumadaloy na dugo, pinahintulutan. Kung yung dugo na hindi dumadaloy, pinahintulutan, paano pa kaya yung mga nilalang na walang dugo? Naintindihan nyo? Okay. Yan yung patunay. So sinabi ng Allah, pangalawang proof sa parehong chapter, verse 69 nga lang. Ano sinabi? Okay. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. So mayroong lumalabas mula sa mga tiyan ng bubuyog. Tiyan. Alam mo yung tiyan ng bubuyog? Na pulot-pukyutan. Doon lumalabas yung honey. Okay? Na inumin, na iba't ibang kulay. Ito, di ba, sa Quran, subhanallah, ito yung malinaw na nakakamanga sa banal na Quran na recently na-discover ng science. Na yung na-produce ng bee na honey ay magkaiba-ibang kulay. Makikita mo may iba't ibang kulay ng mga honey, ng mga honey? No? Na puti, mayroong kulay puti at yung special na ano daw. Sabi nila, yun ang pinaka-special yung kulay puti. No? Mayroong kulay dilaw, yung golden, may kulay itim, okay, at iba pa. Oh, at nagsisilbi ito bilang gamot. So ano yung benefits noon? Hindi bukod sa pagkain, gamot sa mga sakit ng tao. Shifaa'un linnas. Gamot sa tulo. Okay? Ha? Gamot sa tulo. 60 at chapter 16. Sorry. Suratun Nahal pala. Chapter 16 verse 69. Suratun Nahal. Ano naman doon sa klase ng yung honey, depende naman sa klase ng halaman. Siguro yung honey, oo. Kasi po yan, di ba? Kung ano yung kinakain ng yun ang pinoproduce. Ano? Sa maintenance? Depende sa bee. Pero may tanong ko sa inyo. Sa mga grupo ng mga bee, siyempre mayroong kasarian yan. Sino ang nagtatrabaho? Mga soldier. Sino ang nagtatrabaho at sino ang batugan? Okay. Sa Quran, nakasaad na ang nagtatrabaho, ang lumalabas para magtrabaho ay walang iba kundi ang mga babae. Okay? Makikita mo ha? O mga batugan. No. Kaya yung mga lalaki na puro bato, walang trabaho, para kang bee. Na lalaki. Nagpapalaki ng bee. Anong patunay? Mismo sa aya, ito, pakita ko sa inyo. This is how the scholars understood at ito ay na-discover ng mga scientists, mga kapatid. Lately lang. Okay? Suratun Nahal din. Okay, sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ
an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun. No? And your Lord inspired to the bee, take for yourself among the mountains houses and among the trees and in that which they construct. No? Allah thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbika dhulula. Okay, then eat from all the fruits and follow the ways of your Lord laid down for you. So dito yung word na tinatawag na ano mga kapatid, okay, yung address, no? Allah khalaqtum wa yatawaffakum min dhurriyyati sa is pambabae. Pambabae. Na kung saan ay basta wait lang. Basta mayroon yan. Mahirap may panoorin dito, kulang tayo sa oras. Anyway. Okay, yun ang punto sa aya na ito mga kapatid. Ano yung connection ng aya na yun na may kaugnayan sa B doon sa subject natin na naging dalil na ito ay halal o tahir, yaong mga nilalang na walang dugong dumadaloy at umaagos. Anong connection niya? Bakit ginawang proof ng mga ulama na ito bilang batayan at patunay sa pagiging malinis at pagiging tinatawag na halal? Hindi na siya kinakatay. Ha? Kasi hindi na siya kinakatay. Oh, paano may connect sa aya na yung hindi kinatay? Anong connection sa aya? Kasi yung aya, di ba? Pinainihayag lamang, sinasabi lang sa atin ng Allah na sila'y nag-produce ng kanilang, mula sa kanilang tiyan, ng iba't ibang hani na magkakaiba yung kulay, na ito ay shifaun linnas. Bilang gamot para sa mga tao. So, paano siya naging dalil? Ika nga sa subject na yan, sa issue na yan. Upang ma-excuse sila sa kanilang pagkakalagis. Upang? Ma-excuse sila sa tawag na Parumi. Okay, malapit ka na doon, pero hindi pa rin natumpok yung... Okay. Yung word na, doon lang sa word na yakhruju. Okay, yung word sa ay makikita mo, no? Yakhruju min butuniha. Di ba? Yakhruju min butuniha na nilalabas mula sa kanyang tiyan. Doon lang yung phrase na yun, mga kapatid. Doon lang sa punto na yun. Di ba? Yun, okay. Malapit ka talaga na doon. Okay. Nandun na, natumpok na. Okay, ganito yan. Ito ay nagpapatunay sa kalinisan ng pulot-pukyutan, yung asal. Okay, yung asal, yung tinatawag na honey. Samantalang, alam na hindi pa iiwasang magkaroon ito ng patay na mga bubuyog o mga uod nito. Right? Makikita mo, kapag nagano sila, maraming mga patay na mga bubuyog. Diba? Pagkukuha ka ng pulot-pukyutan, diba? Pagkukuha ka, do you think na filtered na yun sa walang mga halong mga uod na kinailan mula sa uod, na trap mula sa mga uod, anumang mga patay? Meron yun. Okay, sa kabila nito, itinuturing pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito'y malinis at may lunas para sa mga tao. Na nagpapakita na ang mga nilalang na walang dugong umaagos ay hindi nasisira o nagiging najis sa kanilang pagkamatay. You know? So yun. Okay? So, eksakto yung sinabi na, di ba kasi nag-produce, basically, ano mangyalabas mula sa nagiging marumi yun. Binalabas mo yung tae mo, wala nga mang lumabas sa ilong. No? Galing dito. Kasi anong start ng B, pag galing na dito sa kanila, pinupurify na nila yan. Ang hani pag lumabas na, purified na yan. Kaya nga, di ba? At the same time, ano? Yan ang nature ng bubuyog. Di ba? Yun nga, yun ang punto doon. Oh, basically yun talaga. Ang Sharia mismo ang nag-excuse, no, di ba? So since na makikita mo diyan na walang duda, ito ay wala kasing tinatawag na walang dugo na dumadaloy. Yun ang punto doon. Di ba? Whereas yung mga hayop na may mga dugong dumadaloy, kinakailangan pang katayin.
para ilabas kung ano man yung dumi na dapat ilabas. At kung namang natitira, hindi na yun tinatawag na dumi. Okay? So yun yung punto ng ayah. So naging, kaya nga't yung word na yakhruju min butuniha, isang simple phrase mula sa tinatawag na ayah, pero naging batayan yun sa napakalawak na issue. Okay? So ikalawa mula sa sunnah. Yes, go ahead. Kung kaya mong kainin, kainin mo. Kung treat mo, bahala ka. Okay? Tahir nga siya. Pag anumang tinatawag na pagdating sa hayop, pag tahir, pwedeng kainin. Kung feel mong kainin. Basta hindi nakakalason. Oh. Hindi ko alam paano mo linisin yan. Basta tahir siya. Yung scorpion nga eh. Pwede mong kain, pero karamihan sa atin ayaw kumain ng scorpion. Pero nakakain siya. Sa Sharia ay nakakain siya pagdating sa Sharia. Okay. Pangalawang batayan mula sa sunnah. Mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu sinabi, idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum. Ito maganda, very interesting dito at may mga points of dito yung mga ulama, points of benefits. Pakinggan niyo yung hadith. Alam na yung hadith na ito very known sa inyo. Idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyagmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ihda janahihi da'an wal ukhra shifaan. Sinabi ng Propeta sallam, kapag ang langaw ay nahulog sa inumin ng isa sa inyo, for example this, right? Nahulog, kumbaga naligaw siya doon, ano nga gawin nyo? Alam, tingnan nyo, ang iba ngayon, Instagram pa eh. Picture muna. Tapos ilagay sa Instagram. Sira ang marai. Al-marai. Ano yun? Al-marai sa Canada. Okay? So, ang gagawin, ang advice sa ating Propeta Sallam, ang advice sa Sallam, hindi lang siya advice, kundi ito ay may benefits regarding sa medical term, medication, no? Medical field. Ilubog ninyo ito ng buo. Buo ang ilubog, ha? So, isubsob nyo, ilog mo, diyan ka na babagay. Okay, at pagkatapos iluglo, ano gagawin mo? Kainin mo yung langaw? Iluglog, pero hindi sabing isaw-saw, ha? Iluglog lang. Okay? Kaya nga ito, falyagmishu. Iba kasi yung yagmis. Okay, for example, gamas, ibig sabihin ay iluglog. May mga iluglog, sinasaw sa pag ginaganon. Wag, sapat na yung lublog. Kasi pag sausaw na yun, baka mangibabaw yung lason. Okay? Ilublog ng buo, pagkatapos ay alisin o tanggalin yung langaw na yun. Itapon mo. Okay? At pagkatapos, anong dahilan? Ang dahilan ay sapagkat sa isa nitong pakpak ay may taglay na sakit at sa kabila naman ay antidote o lunas. Gamot. Which is recently lang na-discover ng mga scientist. Ng mga doktor, mga dalubhasa, yung bagay na yun, yung nakakamanghang bagay na yun. No, pakinggan natin yung ano. Kaya nga sa mga mangmang na mga tao, siya parang, kwentong ano lang yan, kwentong barbero yan. Okay? Kwentong kotsero lang yan, walang maniniwala dyan. Siyempre, mangmang sila eh. Of course, ang hadith na ito mga kapatid ay matatagpuan sa Sahih al-Bukhari. Hindi, Sahih al-Bukhari lang. Okay? Pag sila, mutafakun nila, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Ang mahalaga, Sahih al-Bukhari, pag sinabi sa al-Bukhari, Sahih hadith. Authentic hadith mga kapatid. At ito ay na-discover ng mga scientists. Now, mayroong point dito si Imam Al-Khattabi rahimahullah sa kanyang aklat na As-Sunnah, Syarh As-Sunnah. Sinabi ng Al-Khattabi, may ilan na walang bahagi sa kaalaman, ibig sabihin yung mga mangmang, na nagsalita hinggil sa hadith na ito. At nagsabi sila, paano magsasama sa dalawang pakpak ng langaw ang sakit at lunas? Alam natin, magka-opposite yun eh. Diba? Opposite yun sa, magkabaliktaran, sakit patapos lunas na. Paano ngayon magsasama-sama yung bagay na ito, yung salungat na yan, sa langaw? Paano? At paano malalaman ng langaw kung alin ang pakpak na nagtataglay ng sakit upang ito ang iuna at alin ang nagtataglay ng lunas upang ito ang ihuli? Okay. Sinabi niya,
ito ay tanong ng isang mangmang o nagpapanggap na mangmang. Sapagkat siya na nakikita ang kanyang sarili at ang lahat ng mga hayop na pinagsama sa loob nito, ibig sabihin sa katawan niya, maging sa katawan ng lahat ng mga hayop, pinagsama ang init at lamig, ang basa at tuyo, na mga magkakasalungat na kapag nagsanib ay nasisira. Pagkatapos ay nakikita niya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagsama-sama ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ito at lumikha mula rito ng mga lakas ng hayop na siyang dahilan ng kanilang pananatili, ay marapat na huwag ipagtaka ang pagsasama-sama ng lunas at sakit sa dalawang bahagi ng isang hayop. Hindi ka sabihin, kung nagtataka ka dyan, bakit hindi ka nagtataka sa sarili mo? Parang yan sabihin sa madaling salita eh. Sa sarili natin, mayroong pinagsama na tuyo at saka na basa, mainit at saka malamig. Pinagsama pero magkahiwalay sila, pero pag pinagsanib sila, magkakaroon ng problema. Magkakaroon ng dulot, problema, magkakaroon ng sakit, magkakaroon ng kapahamakan sa tao, sa maging sa hayop. Right? Nandun sa luwa sa isang katawan, pero pag sila ay pinaghalo, magkakaroon ng problema. So try to imagine, paano sa halimbawa sa mga sa loob ng katawan natin, sa katawan natin. Sino ba ka ng malagay na nagpo-post ng gas? Masya Allah, tabarakallah. Iba to talaga yung dalubhasa. Negative, positive. Power, Ito. Oh, may mga matatalino itong mga to. Oh, ano pa? Okay. So, yun yung mga kapatid. So, magkakaroon tinatawag na problema. So, kung yung sabihin, yung mga bagay na yun, bakit hindi ka mamangha? Bago ka mamangha doon sa sakit at sa kasalunas na pinagsama doon sa isang langaw na magkahiwalay sa magkabilang pakpak, abay, magtaka ka muna sa sarili mo. Di ba? So, yan ay bagay na kung saan ay tanong ng mga, sagot para sa mga mangmang na mga nagtatanong sa bagay na ito. Okay. At ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagbigay ng inspirasyon sa pukyutan upang gumawa ng napakagandang bahay at mag-ipon ng pulot dito, at nagbigay ng inspirasyon sa langgam upang mangalap ng pagkain at itago ito para sa panahon ng kanyang pangangailangan. Siya rin ang lumikha ng langaw at nagbigay rito ng kakayahan upang iuna ang isang pakpak at ihuli ang kabila. Para sa kanyang, para sa kung anuman, ang nilayon niya mula sa pagsubok na ito na daan tungo sa pagsamba at pagsusulit, na siya ring larangan ng pananagutan. At sa lahat ng bagay ay may karunungan at aral, subalit walang nakakaalala maliban sa mga nagtataglay ng pangunawa. Di ba? Kasi ayon sa mga dalubhasa, pag nilublob mo yan, automatically mauuna yaong tinatawag na sakit at mahuhuli yung antidote. At kapag nahuli yung antidote, malulupig yung sakit at mangingibabaw ang antidote. Pero walang nakakaalam. Kaya nga sa hadith walang sinabi kung saan ba yung nahuna sa kanan, kung saan ba yung lunas doon, sa kaliwa o sa tinatawag na kanan. Walang sinabi ang Propeta sallam. Either, kung saan man na doon, nauna, either saan man, sa kaliwa o sa kanan, yung sakit o yung antidote. Pero once na kapag nilublob mo siya, automatically, mauuna yung sakit at mahuhuli yung antidote. No, kaya nga sabi, paano malalaman ngayon, di ba? Na mauna yung isa at mahuli yung isa para mangibabaw yung isa. Kaya tanging ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagtakda at nagsanhi sa bagay na yan. Subhanallah. Kaya sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, alamin mo na sa langaw ay may taglay itong lakas na makamandag. Merong taglay na lakas na makamandag. Okay? Na pinatutunayan ng pamamaga at pangangating lumilitaw sanhi ng sanhi ng kagat nito. Ibig sabihin kapag actually nangangagat yung langaw. Kapag kinakagat ka ng langaw daw, sanhi ng ito ay tinatawag na angati at namamaga. At ito ay tulad ng isang sandata. Kapag nahulog ito sa anumang makasasama rito, ipinagtatanggol nito ang sarili sa pamamagitan ng kanyang sandata. Kaya inutusan ng Propeta Muhammad sallam na labanan ang makamandag na sangkap nito sa pamamagitan ng lunas na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang pakpak nito. Kaya inuutos na ilubog ito ng buo sa tubig o pagkain upang ang sangkap na nakapipinsala ay salubungin ng sangkap na nakapagpapagaling.
Kaya nawawala ang pinsala nito. Ito ay isang uri ng paggagamot na hindi kayang abutin ng mga dakilang manggagamot at ng kanilang mga pinuno. Diba? Sabi nyo, ano pa, mag-hire ka pa ng pinakadalubhasang doktor na nabubuhay sa balat ng lupa. Hindi kayang tumbasan yung manggagamot na ito yung langaw. Subhanallah. No? Pabagkos, ito ay nagmula sa liwanag ng propesiya. At gayon pa man, ang isang totoong manggagamot na may kaalaman, pagkaunawa at gabay ay umuyuko sa lunas na ito at inaamin para sa nagdala nito na siya ang pinakaganap na nilikha ng walang kapantay. At siya ay sinuportahan ng pahayag mula sa Allah na lampas sa kakayahan ng tao. Yung langaw tinutukoy na dito nagdadala ng gamot, manggagamot, yung langaw, sinusuko niyang sarili sa Allah subhanahu wa ta'ala, samantalang yung tao, graduate ng Oxford University, ay lalong palalo kapag na-achieve na yung mga high ranks na ito at hindi siya sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At nabanggit ng ilan sa mga manggagamot na ang kagat ng putakti o alakdan, kung ipahid ang langaw sa lugar na nakagat, ito ay may malinaw na pakinabang at nakapagpapakalma. Kaya actually, nabasa ko itong namangha ako. Sinabi ng ilan sa mga ulama, mga dalubhasa, na kapag kinagat ka raw ng alakdan o putakti, kumuha ka ng langaw, ipahid mo yun, yung langaw, doon sa kinagatan. At yun ay nagbibigay ng kapakinabang at nagpapakalma doon sa sakit. At wala itong iba kundi dahil sa sangkap na nasa loob ng langaw. Di ba? Subhanallah mga kapatid, kaya ibig sabihin, kapag mayroong mga sakit, masakit mo sa tiyan, kumuha ka na ng langaw doon. Huwag ka na pupunta sa pharmacy. Yes. Huwag mong patayin yung langaw at isubsob mo. Hindi yun ang proseso. Huwag kang kumuha ng langaw at ilagay mo mismo doon sa pagkain mo o kaya doon sa inumin ay lublo mo. Hindi yan ang proseso. Nakalagay sa hadith kapag nagawi ang langaw, o kaya kumbaga ay dumapo ang langaw doon sa pinagkainan mo o kaya doon sa inumin mo, ay ilublob mo ng buo. Sabi ng mga ulama, doon sa hadith na banggit ay walang iba kundi inom. Okay, pwede applicable yon sa tinatawag na pagkain. Ilublob mo. Yes. Ganun mo. Tanggalin mo. Ha? Sige, gua. Hayaan natin kung kailan natin ang langaw sa ating inumin dahil galing sa kuba ang papunay kung kailan kailan. Masya Allah, tabarakah. Walang duda. Ang Allah nagsanhi ng lahat ng bagay. Yung gano'n naman na kaso yung kasi, yung halimbawa wala ka ng ibang gatas, halimbawa, at nahihinayan kang itapon. Kasi ang purpose ko ng pag-ganon mo, pag ininom mo siya, nandun ang gamot, tsaka yung antidote. Pero kung mayroon ka pang ibang gatas, ganito yan. Yung hadith na yun mga kapatid, that is not obligatory. Hindi yan tinatawag na utos as a wajib-wujub. Ito ay istihsan o tinatawag na sunnah. Mandub. Okay? Ito ay tinatawag na sunnah, mubah. Okay? Or sabihin natin, pinakaano dito ay walang ida is tinatawag na kumbaga ay anong tawag dyan sa term ng fiqh? Okay? Na kumbaga hindi siya wajib. Ito ay sabihin natin ay mandub. Ito ay sunnah. Ibig sabihin, may option ka na gawin mo yun at may option ka na hindi mo gawin yun. Hindi siya mandatory. It's a voluntary. Okay? So yung mga kapal sa pananampalataya, at yan ang rules dyan, hindi siya Kaya nga, anong punto ng patunay? Ang langaw ay walang dugong umaagos o nafsaila. Kung ito ay najis, hindi sana ipinag-utos na ilubog ito sa inumin na kanyang nahulugan. At alam natin na mamatay ito kapag inilubog, lalo na kung mainit ang inumin o pagkain. Kung ito'y magpaparumi sa inumin, ang utos ay magiging sanhi ng pagsira sa pagkain o inumin. Samantalang ang Propeta Muhammad sallam ay nag-utos ng paraan upang ito ay maiwasto.
At ang hatol na ito ay iniaabot o yuadda sa lahat ng mga nilalang na walang dugong umaagos. Gaya ng bubuyo, gaya ng putakti, gaya ng gagamba, at mga katulad nito. Sapagkat ang hatol ay sumasaklaw ayon sa pagiging pangkalahatan ng dahilan at nawawala ito kapag nawala ang sanhi. Okay? So yun ma, bilang panghuli, ikatlo na batayan sapagkat ang dahilan ng pagiging najis, ang maita, ay ang dugo na naiipon sa katawan nito sa oras ng kamatayan. At ang bagay na ito ay hindi mo umiira sa mga nilalang na walang dugong umaagos. Kaya wala rin ang hatol sa pagiging najis dahil nawala ang sanhi nito. Ang maita, nagiging haram siya, naging najis dahil sa dugo na hindi dumaagos at dumadaloy. So yung nagiging sanhi. Pag nawala yung sanhi, ibig sabihin, nawala yung rules ng pagiging tinatawag ng najis. Okay? So yun mga kapatid. Walang issue doon. Anong bago tayo mag-ano? Yung maita, may nawang paraan siya naging hindi tinatay siya pangalawa ay yung categorically, ang maita ay dalawa, tahira at saka najisa. Ang najisa, maraming mga sub-branch o sangay na mula sa itunuturing na maita. Okay? Antas. May mga antas. Kumbaga ay yun nga, basically bakit siya na maita dahil nga yung sa yung dugo na hindi na naibulwak o kaya nailabas. Yun yung reason kung bakit bawal ang tinatawag na sabihin nating maita, najis. Pero may mga maita tahira gaya ng hayop, gaya ng tao. O maita tul insan, ibig sabihin yung patay na tao. Muslim ano hindi Muslim, tahir siya, malinis siya. Although yung dugo nandoon nasa loob. Pero hindi naman sa hayop na po kailangan katayin. You know? So, pinapatunayan sa Sharia na ito ay tinatawag na tahira. Pwede mo siyang hawakan, no? Yung tinatawag na patay. But after that, magsala ka. Walang problema. Although, yung mga, depende doon sa mga naghahatid ng patay o bangkay doon sa libingan, ang sunod sa kanila is magligo. Okay? Magligo pagkatapos silang maghatid doon sa tinatawag na bangkay. Yung mga nakikihatid, hindi lang. Yung mga nagbit-bit ng tinatawag na okay? Ng bangkay. Now, okay. So, ano pa? Dito, usal sa no blood. Kasi dalawang bagay, may blood bagang white blood cell, tapos mayroong red blood cell. Scientific term yan. Dito sa mga balang na yan, may blood sila, pero white blood. Siguro, tanungin natin yung mga doktor ng science. So, Allah alam isa sunod kabihamdi ka sila la ilaha ilan sagdiru kawatubu ilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.